Magandang umaga sa inyo lahat. Ako po si Joshua Barangan. Andito po ako ngayon upang iulat ang Kabanata 15 ng El Filibusterismo. Ang Kabanatang 15 ng El Filibusterismo na pinagmagatang Ginoong Pasta ay isang kritikal na punto sa kwento kung saan tumatalakay sa isang mahalagang pag-uusap na nagpapakita ng kontra sa lipunan. Sa kabanatang ito, matutunghayan natin ang pagtatagpo ni Isagani, isang mapagmahal sa bayan at may matayog na adhikain na estudyante, at Ginoong Pasta, isang kilalang abogado na halimbawa ng nakawala ng commitment sa pagbabago. Sa kanilang interaksyon, magkakaroon tayo ng mas malalim na pag-unawa sa isyu at kontradiksyon na umiiral sa panahon ni Rizal. Go. Ginoong Pasta, ang buod. Sa Kabanata 15 ng Febisto, dumalaw si Isagani sa tanggapan ni Ginoong Pasta, isang kilalang abogado at tagapayo ng mga pari sa Maynila. Layunin ni Isagani na makihiling ng tulong kay Ginoong Pasta para mapapayag si Don Custodio na suportahan ang kanilang plano. Ibinahagi ni Isagani ang kanilang ambisyon na magtatag ng isang akademya ng wikang Kastila. Bagamat makinig si Ginoong Pasta, wala itong ipinakitang tunay na interes sa mga ibinahagi ni Isagani. Samantala, nagtiyaga si Isagani na matukoy ang reaksyon ng abogado sa kanyang mga salaysay. Sa kasamaang palad, hindi nagtagumpay si Isagani sa kanyang hangarin dahil ipinahayag ni Ginoong Pasta na hindi siya makikialam sa usaping ito dahil sa sensitibo nitong kalikasan. Para sa abogado, mas mabuting hayaan na lang ang gobyerno na aksyonan ang mga usaping tulad nito. Mga mahalagang pangyayari. Nagtungo si Isagani sa opisina ng manananggol na si Senyor Pasta, isa sa mga may pinakamatalas na pag-iisip sa Maynila na sinasangguni ng mga praile kung ang mga ito ay nasa gipit na kalagayan. Sinadya ito ni Isagani upang pakiusapan na kung maaari na mamagitan ng sangayon sa kanila kung sakaling sumangguni si Don Custodio. Pangatlo, pinilahad ng pabuod ang mga pangyayari habang pinakikiramdaman ang naging bisa ng kanyang mga salita na sa abogado. Nakinig itong mabuti at kahit alam na ang kilusan ng mga estudyante, nagkunwari itong walang alam para ipahalata agad sa binata na wala itong pakialam sa gawaing kabataan. Pangapat, subalit nang malaman ang kailangan ni Isagani at marinig na may kaugnayan sa proyektong akademya, ang vice-rector, ang praile, ang kapitan general, napakunot napagulaslas ito. Bayan ito ng mga proyekto. Sige, magpatuloy ka. Panglima, binigyan ni Ginoong Pasta ng payo si Isagani ukol sa kanyang sadya. Ang panganin na pangyayari, nais ni Isagani na mapurbahan ng manananggol ang nais nilang akademya na wikang Kastila, ngunit nabigo siya dahil nagpasya ng abogado na huwag makialam dahil maselan ang usapan. Pangpito, ang ganting katwiran ni Isagani ay lubos na hinangaan ng abogado dahil sa katalinuhan at katayugan ng pag-iisip nito. Mga talasalitaan. Anasan, pag-uusap sa pahinang boses o bulong-bulungan. Pabulas, pasambulat. Kondesa, kondesa ang tawag sa asawang ng konde. Pangangayo, papa. Pagyukod, pagluhod, pagpapatirapa o iba pang kilos na tanda ng pagpapasakop o basta isang pagbibigay galang. Silyon, isang upuan may patungan ng mga kamay. Pasaliwa, pabaliktad. Pagsasapantaha, panghihinala. Pahat, kaunti, monte. Rektor, punong pare. Palikaw-likaw, paghapit-hapit o pasikot-sikot. Mga tauhan. Isagani, siya ay isang makata, idealista,
at isa sa mga estudyante na nagnanais na mapatayo ang Akademya ng Wikang Kastila. Pangalawa, Ginoong Pasta, isang prominenteng abogado at konsultan ng mga pari sa Maynila. Pangatlo, si Don Custodio. Si Don Custodio ay maaari rin isang kasali sa mga tauhan dahil siya ay nabanggit dahil sa ang target na ma-influensyahan ng mga estudyante sa pamamagitan ng tulong ni Ginoong Pasta. Yun lang po at maraming salamat.